napag-usapan natin ang patungkol sa pagharap nitong si Diablo sa dalawa nitong sila Feldway at Zalario, kung saan walang takot niyang pinuntahan itong dalawa na pinakamalalakas na kalaban, pero tumakas itong si Feldway dito. Ipinabayan niya na lang itong si Diablo kay Zalario. Pero bago natin simulan itong video na ito, ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tansura Contents. Sa channel na ito, pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tansura Universe. So without further ado, let's get into the video. Ayaw nitong si Zalario na siya nauutusan, pero dahil superior nga niya itong si Feldway, hindi na siya nagreklamo, kaya wala siyang choice kung hindi ang tapatan itong si Diablo. Sabi ni Zalario, titingnan niya daw kung gaano nakalakas itong Black Primordial, ngayon na nakapag-acquire na siya ng kanyang sariling pangalan. After that, nagsimula na silang maglaban. Reluctant itong si Zalario, pero confident pa rin siya sa kanyang sarili, kasi ngayon nga nakapag-incarnate na rin siya sa isang undead elf body at nasa magandang kondisyon itong katawan niya. Gusto niya ring ma-test ang limits itong kanyang bagong powers, kaya mataas ang kanyang moral. Siya ang naunang umatake. Ginamit niya ang kanyang Dark 8 Palms, isa itong simple technique na gumagamit ng magical energy. Itong energy na ito nanggaling sa kanyang palad. Immeasurable daw itong energy na ito. 8 separate na energy projectiles ang lumipad papunta sa direction ni Diablo, pero nagsalita lang itong si Diablo na useless daw itong ganitong klase ng atake. Ganito lang daw ba ang kaya nitong si Zalario? Inilagan lang kasi ito nitong si Diablo with very minimal movements. Nang tatrash talk itong si Diablo sa ngayon. At kung iisipin natin, parang strategy din yon para ma-tilt ang kanyang kalaban. Pero hindi yun ang dahilan kung bakit siya nang tatrash talk. Hindi para i-tilt itong si Zalario. Sadyang ganito lang talaga itong si Diablo. Sabi pa ni Diablo, amateur daw ba ito? Dahil nagko-consume ito ng maraming energy sa isang pointless na atake. Nagsasayang lang daw ito ng energy niya. Nainis naman dito itong si Zalario, pero nanatili pa rin siyang kalmado. Naisip na lang niya na isa daw ito sa mga dahilan kung bakit ayaw niya rin kay Diablo. Tapos nag-reply siya na manahimik daw itong demon na ito. Yung energy daw na ginamit niya kanina wala lang daw para sa kanya dahil mataas naman ang kanyang amount of mana. Silang dalawa daw nitong si Diablo magkaiba ang existence value. Higit na mas malaki daw ang kanya kesa dito. Kaya ang problemahin daw nitong si Diablo sa ngayon ang kanyang sarili. Tama naman itong sinabi ni Zalario na mas malaki talaga ang kanyang existence value kumpara kay Diablo. Ngayon ibang-iba na ang value niya compared nung una na nang invade sila sa may labyrinth. Kasi ngayon may physical body na nga siya, kaya kaya niya ng exercise ang power ng kanyang main body. Ang value ngayon nitong si Zalario umabot na ng more than 20 million, kaya confident siya na hindi siya kayang talunin maging ng isang true dragon. Yung ginamit niya daw na energy niya kanina may recover din naman agad niya, pero tinawanan lang uli ito nitong si Diablo. At sabi niya dito ito daw ang dahilan kung bakit mahihina ang mga amateurs, dahil sa isang laban daw kailangan mong mamili sa may dalawang choices. Ang una ang i-annihilate ang iyong kalaban with a single blow lamang, o kaya naman mag-prepare for a long battle. At kapag long battle ang napili mo kailangan mo mag-focus kung paano ka hindi agad mapapagod, kaya hindi excuse na mas mataas ang kanyang existence value. Kung hindi daw ito naiintindihan itong si Zalario, mukhang nag-i-slack off daw pala ito. Again, nainis na naman itong si Zalario sa kanya dahil para nagpapakita ng superior na attitude itong si Diablo. Pero honest advice naman talaga ito, kasi kagaya ng sinabi ko kanina wala siyang balak na itilt ang kanyang kalaban. Ganito lang talaga siya makipag-usap, at aware itong si Zalario dito na sadyang ganito lang itong attitude nitong si Diablo. Kaya nag-reply uli siya dito na manahimik daw ito dahil hindi naman daw siya nanghihingi ng kahit na anong advice sa kanya. Matagal na daw siya nakikipaglaban sa may frontline, laban sa mga insectors na natural enemies ng mga demons. Dapat daw malaman nitong si Diablo na ang demon daw na katulad niya na matagal lang nasa surface hindi makakatagal when it comes to long battles. Then nag-reply itong si Diablo na napaka-impressive naman daw nitong si Zalario, pero wag daw mag-alala ito dahil hindi naman daw siya nagpapabaya kahit na siya nasa may surface nga, dahil siya rin daw matagal na nakikipaglaban, laban hanggang kamatayan kay si Shondono. Itong si Shondono daw isang insect type na Majin. Isa rin siyang insectar and napakalakas rin daw nito.
Moreover, nakareceive daw ito ng cells kay Rimuru-sama. Medyo nakakaingit nga daw kasi dahil din daw doon hindi niya ito maatake sa lahat ng parte ng katawan niya. At yun daw ang dahilan kung bakit maging siya hindi ito magawang matalo. Ito na nga yung rule na inimpose nitong si Diablo na hindi nila pwedeng atakihin yung parts ni Zishan na galing kay Rimuru. Dahil rin sa rule na ito, kaya hindi manalo-nalo kay Zishan ang Demon Trio. Pero ibang usapan na yon. Balik tayo kay Zelario. Sabi ni Zelario kay Diablo, wala daw siyang idea sa mga sinasabi nito. Pero isang bagay daw ang alam niya, na mas mahirap daw yung situation niya compared sa may demon na ito. Mas malakas daw ang kanyang mga nakakalaban. Pero nung sinabi ito ni Zelario, bigla siyang may napansin. Medyo familiar daw yung Zishan na pangalan sa kanya. Then bigla niyang naalala na yung Zishan nga na yon ang tumalo kay Dino. Kaya nag-failed ang kanilang labyrinth invasion na mission. Itong Zishan din daw na ito nakakuha ng interest ng Insectoid King na si Selenius. Kaya kung ito daw ang nilalabanan ni Diablo, ang ibig sabihin nun ay mahigpit rin daw pala ang nagiging training niya. Dahil base nga sa mga narinig niya nung una, napakalakas din nitong Insectoid na ito. Kaya medyo napaisip talaga itong si Zelario. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin, ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also, ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.